Pambihira naman po tayo, bali tayo na yung nagdidesisyon. Hindi naman po kasi, nakikita naman po kasi natin as viewers, nakailang part na po ang EDC, so, at saka may mga pangako naman po itong si Ed. So, hindi rin po masisisi ni Edu kung bakit ganon yung mga ikino-comment sa kanya ng mga supporters niya, mga advices patungkol sa mga dapat gawin. So, alam nyo, yung mga nakakatanda sa atin, alam po nila kung ano yung tama at mali at magbibigay po sila ng kanilang mga opinion base sa kanilang napapanood, base sa mga sinasabi ng kanilang puso, at base sa kanilang nakikita sa inyong dalawa. Hindi yan sila magsasalita ng kung ano-ano kung hindi kayo fit para sa isa't isa. Although di naman po natin pinapangunahan, although andun na po tayo, pero sayang ika nga ni Kuya Val, Edu, humakbang ka na, baka ikaw ay maunahan. At ika nga ni Kalinga Prab, nasa kanila ang desisyon kung tutuhanin nila. 'Di ba? At saka yung mga bulong-bulungan noon. At sa magulang din ni Beyonce, 10 years yung gap nila. At sabi ng nanay, nasa kanila na po yun kasi alam po nila kung ano yung tama at mali. Kaya tayong mga viewers, bakit ganun na lamang po tayo magsalita? Kasi open po yan sila Yung kwento po ng buhay nila ay tila'y libro na open bawat pahina. Hindi pwedeng maglihim sila sa atin dahil nakilala natin sila as a EDC, tandem, lovebirds, love team, kung papaano sila kinuha yung loob ng bawat isa, kung papaano sila maging fit sa iisang sapatos. So, bakit iisang sapatos? Kasi nga po, tayo, nakikita natin as viewers and supporters ng EDC na may pag-asa. I mean, pwede ika nga ni Kuya Val, pwede. Edu, sabi niya nga gano'n sa live, ibigay mo na. Ano yung ibigay? Sing-sing. Kung sing-sing, may mga promise ring na po yan sila, Eds. May mga meaning na po yung mga kwintas nila, yung mga sing-sing nila, mga bracelet po nila. Tayong mga viewers, masaya tayo sa kaunting, although hindi po natin masasabi na kaunti. Kasi pinag-effortan po yan, pinagpaguran po yan. Kita naman po natin masaya si Eds kapag kasama niya si Beyonce, kahit na naka-BTS behind the scene. Kita po natin kung gaano kakulit ni Edu kay Beyonce. At may mga times na nakikita natin na medyo malayo sila sa isa't isa, hindi po sila nag-iimikan. Siguro, kailangan din po nilang huminga sa mundo ng napakaraming kamerang nakatutok sa kanila. So, may nagsabi nga po, si Edu daw po ay mahina. Hindi po natin masasabi na mahina si Edu sa totoo lang. Kasi, iniisip niya, underage pa po si Beyonce, 17 years old, minor. At siya ay 28 ata itong si Edu. Correct me if I'm wrong na lamang po. So, ayun, so, hindi po mahina si Edu. Humahanap lamang po siya ng perfectong timing. Hindi naman, pwede naman pong ligawan ni Edu itong si Beyonce at mag-antay ng 1 taon. At pwede naman din pong sagutin ni Beyonce itong si Edu kahit na 17 years old pa lamang po siya. Kasi sila po yung magdidesisyon sa kanilang future, hindi po tayo. Tayo lamang po ay magbibigay ng mga samut-saring komento, advices, guardians, lahat. Bali, gagabay lang po tayo at supporters. Kasi hirap naman, ito, ang tagal mo, ang hina-hina mo, baka maunahan kang gano'n. Hindi po. May perfect time para dyan. Nakakapaghintay naman po si Beyonce kasi mas prioritize niya yung pag-aaral niya. Kaya never po tayo magsalitang mahina si Edu.
malakas si Edu. Ngunit, no, hindi po siya umaaksyon. Although, kita naman po natin effort na effort si Edu. Pero, hindi po siya pwedeng umaksyon na ganito. Pero, kung liligawan niya si Beyonce, very open naman po. Pwede na kay Beyonce po yung desisyon. At una sa lahat, hindi po mahina si Edu. Diyan mo masasabi na si Edu ay responsableng tao, mabait na tao, maginoong tao. 'Di ba?